Mga kapatid, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nung nito pong nakaraan, ewan ko po kung napansin niyo po sa mga balita, ay marami po ang nadismaya dahil nag-announce na po ang dating Vice President Leni Robredo ng kanyang pasya patungkol po sa darating na eleksyon, kung saan sinabi niya po na hindi na po siya tatakbo. And to follow up, inirecommend niya si Vico Soto to become the President of the Philippines, which is not applicable simply because bata pa po si Vico Soto. At ito pong disappointment na to, mga magulang ko't kapatid, o yung pagkadismaya po na ito ng mga tao. In fact, marami pong mga artista ang nanawagan kay Leni Robredo na magbago ng isip, na tumakbo na siya. At ito pong pagkadismaya na to, mga magulang ko't kapatid, ay nanggagaling po sa isang puso na nagnanais na magkaroon ng kaayusan ang patuloy na declining situation na meron ng ating bansa. I don't know if you will agree, but a lot of people right now believe na yung sitwasyon ng ating bansa is continually declining. When I say declining, ibig sabihin, hindi siya paayos ng paayos o palala siya ng palala. At mga magulang ko't kapatid, what I want us to realize this morning is the fact na hindi lamang po yung sitwasyon ng ating bansa yung palala ng palala. Because when we look at the text that we are about to study this morning, papakita rin po sa atin ng ating text yung sitwasyon ng mga Jewish Christians dito sa Hebreo na palala ng palala. At samahan niyo po itong buksan dito po sa Hebreo chapter 1 verses 1 hanggang 4. And just a quick note, mga magulang ko't kapatid, before I proceed in reading this particular passage, this is an isolated message. Normally po, ang pinag-aaralan natin ay John chapter 6, John. Pero right now po, nag-decide ako na ituro sa atin itong Hebreo chapter 1 verses 1 hanggang 4. At ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Nung unang panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa magitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa magitan ng anak. Siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. At sa magitan niya ay ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Ang anak ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa magitan ng kanyang makapangyarihang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kaitaasan sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit na mataas ang anak kaysa mga anghel, kung paanong binigyan niya ng pangalang higit na mataas kaysa kanilang lahat. Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Mga kapatid, yung letter po na ito na aking binasa, in fact, the whole book of Hebrews, ang letter po sa Hebreo is a letter written o sinulat po bilang tugon sa kasalukuyang sitwasyon o kalagayan ng mga Hebreo in their particular time. The person that the author is writing to in this particular letter is called the Jewish Christians. Ibig sabihin, sila po yung mga Hudyo na na-convert into Christianity. So, hindi po lahat ng Hudyo tinalikuran yung mensahe ng mga disipulo. There are people from them na tinanggap po yung mabuting balita. In fact, they become Christians. Naging Kristiyano po sila. At ito po yung sinusulatan ng dito sa Book of Hebrews. The people na audience ng Book of Hebrews ay Jewish Christians. And according po kay John MacArthur, sa kanyang commentary in this particular letter, sabi niya po, yung community daw po ng Hebrews, this is their situation, ito po yung kanilang sitwasyon nung sinulatan sila ng letter na ito, they were facing the possibility of intensified persecution. Ibig mong sabihin, they are currently being persecuted. Hindi na po maganda yung lagay nila because of their faith. They are being persecuted by the Romans, by the people around them. In fact, a lot of them ay sinara yung tindahan, pinasara po yung tindahan nila kasi po sila ay Kristiyano.
pero hindi pa po tapos yung persecution na kanilang nararanasan. And according to history, mas nag-i-intensify pa, mas lumalala pa po yung persecution na kanilang nararanasan. At dahil po dito, mga magulang ko't kapatid, because the persecution is intensifying, lalo pang lumalala, na-tempt na sila ngayon, these Jewish Christians, dumating na sila sa punto kung saan natutukso na sila, mga magulang ko't kapatid, na i-cast aside o ipagsawalang bahala o italikuran na lang yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. And simply because nung sila yung Hudyo pa, nung hindi pa sila Kristiyano, wala naman silang problema na pinagdadaanan kagaya nito. So para sa kanila, kaya gusto ko ng talikuran yung pagiging Kristiyano is because instead of my life getting better, it felt like my life is getting worse. Parang mas hindi nagiging maayos yung aking kalagayan. At bilang tugon po sa kanilang nararanasan, bilang tugon sa tukso na kanilang nararanasan, ito pong letter na ito ay pinadala sa kanila. So imagine the situation. The letter is written to a group of people who are about to turn their backs on Christ. So it could be possible that there are people here, iniisip mo na, next Sunday, hindi na ako magsisimba. Next Sunday, tatalikuran ko na yung Panginoong Jesus. And this is the letter for you. This is a letter written for those people na gusto ng talikuran ang kanilang pananampalataya. And what is so interesting is, mga magulang ko't kapatid, kapag tiningnan po natin yung content ng letter na ito, pagka sinuri natin ng gusto, mapapansin po natin, mga magulang ko't kapatid, na although this is a letter, ito ay sulat, mga magulang ko't kapatid, kapansin-pansin na hindi ito mukhang typical na letter. Kasi pag binasa mo po yung ibang letter, especially in the New Testament, mga magulang ko't kapatid, it always begins with a greeting. Ako, si Pablo, sumusulat sa mga taga-Colosas. Pinagpala kayo ng Panginoon. It always begins that way. Pero in this particular letter, mapapansin niyo po, mga magulang ko't kapatid, na hindi ito nag-start ng ganun. Imbis na magsimula sa greeting, kagaya ng mga normal na nagaganap sa ibang letter sa New Testament, mapapansin po natin, mga magulang ko't kapatid, ang letter na ito ay nagsimula sa pagpapahayag ng isang doktrina. Imbis na mag-i-greet niya yung mga sinusulatan niya, mapapansin niyo po, in the verses that I've read kanina, mapapansin niyo po na inumpisahan ng author na ito, yung letter na ito, sa pagpapahayag ng doktrina. Doktrina patungkol sa Panginoong Hesukristo. Hindi niya kinamusta yung kanyang mga kanyang sinusulatan. Hindi siya nagpakilala. This is why, mga magulang ko't kapatid, up until now, itong Book of Hebrews, palaisipan pa rin sa maraming tao kung sino talaga ang nagsulat nito. There are people who believe that it was Paul, but there are people who are arguing na hindi ito si Pablo. But the point is, hindi na mahalaga kung sino yung nagsulat. The point is kung ano yung content ng letter. At kapansin-pansin na in the first 4 verses, imbis na i-greet niya, imbis na magpakilala kung sino yung nagsulat nito, what happened is, nag-proceed kagad siya sa pagpapahayag ng isang doktrina patungkol sa Panginoong Jesus. At pagka binasa pa po natin yung Hebreo chapter 13 verse 22, malinaw pong dinidescribe ng author na itong letter na ito is a word of exhortation. Pag sinabing exhortation, panawagan. Ibig sabihin, itong letter na ito, isang letter ng panawagan, exhortation. And in light of this information, in light of these things na mapapansin natin, mga magulang ko't kapatid, dalawang bagay yung makukuha natin dito. Dalawang bagay yung pwede nating matutunan dito. Una, mga magulang ko't kapatid, mapapansin natin, there is urgency para sa kanilang sitwasyon. May urgency na para bang kailangan na itong sulatan. At yung ebidensya nito, mga magulang ko't kapatid, yung katotohanan na hindi na siya nagpakilala. Imbis na magpakilala, doon na agad tayo sa punto. Ito si Kristo.
It seems like, mga magulang ko kapatid, pinapakita sa atin ito that the author was in the state of emergency, in state of urgency nung kanyang sinusulat yung mga bagay na ito. At pangalawa, mga magulang ko kapatid, pinapakita rin sa atin ito that the author himself described this as a word of exhortation. This means pinapakita nito na ang letter na ito, mga magulang ko kapatid, is like a written sermon na pinadala na para bang letter. Na para bang kung wala gusto kong sulatan si Jonah. Because Jonah is about to turn her back kay Kristo. At para makausap ko siya, para manawagan ako sa kanya na wag mong ituloy yung desisyon mo na yan, susulatan ko siya. Ito po yung nature nitong book of Hebrews. Ito po yung nature. It is a written sermon. So para bang mga magulang ko at kapatid, kung wala ito, babasahin niyo po itong sermon ko ngayon, which is lahat po ng gusto kong sabihin nandito. This is a written sermon. Same with the book of Hebrews. It is a written sermon for the Jewish Christians. At ito po ay sinulat niya upang magsilbing encouragement as well as warning para sa mga mananampalataya na natutuksong tumalikod sa kanilang pagsunod kay Hesukristo. So ano po yung laman nito? It is full of warnings and it is full of encouragement. Ini-encourage niya yung mga tao, huwag kayong tumigil sa paglilingkod. At winawarningan niya din yung mga tao na huwag kayong tumigil sa paglilingkod. And this particular detail shows us, mga magulang ko at kapatid, at ito yung dahilan kung bakit mapapansin niyo po, mga magulang ko at kapatid, yung mga language na ginamit dito ito yung mga language na ginamit dito. Take care, hear, fear, do not be led away, let us have faith, continue in steadfastly in the faith, so on and so forth. Yan po yung mga paulit-ulit na language na mababasa natin pag ito ay ating inaral. Bakit po? Kasi nga, this is a written sermon. This is a sermon na nananawagan sa mga tao na huwag kayong tumalikod sa Panginoong Jesus. At mga kapatid, this is also the reason kung bakit po yung letter na ito, itong Book of Hebrews, is also considered as a pastoral letter. Ang tawag po dito, kinikilala po ito as a pastoral letter. Not because it is a letter para po sa mga pastor, hindi dahil ang sinusulatan nito o ito ay para sa mga pastor, kundi dahil po, mga magulang ko't kapatid, yung laman nito o yung content nito ay pinapakita po kung paano tinutugunan ng isang pastor yung kalagayan ng kanyang miyembro. Na ganito tumugon yung isang pastor sa kalagayan ng kanyang miyembro. Na bago pa sila tumalikod, natutokso pa lang sila tumalikod, the pastor is doing something for them. And what is so interesting is, mga magulang ko at kapatid, looking at all this information, ibig sabihin, napaka-beneficial sa akin ito. Kasi it felt like, mga magulang ko at kapatid, tinuturuan ako nito magpastor. JB, ganito yung gagawin mo sa mga gusto nang tumalikod. Kung ari gusto nang tumalikod ni Sasuke at gusto nang ligawan talaga yung Mormons, ganito mo siya kakausapin. Ganito mo siya, i-encourage mo siya, pero at the same time, wawarningan mo rin siya. Di mo ba? Ito po yung makita. Pero what is so interesting is, mga magulang ko at kapatid, while I was studying this, dahil ang effort, ang gustong gawin ng author is encourage at warningan yung tao na wag tumalikod, mapapansin niyo po, mga magulang ko at kapatid, that in his effort of encouraging and warning these people against apostasy, ibig sabihin ng apostasy, pagtalikod, notice kung ano ang una niyang ginawa. Diba? Ulitin ko, sitwasyon nila, gusto nila tumalikod. At urgent yung kanilang sitwasyon. Pansinin niyo po kung ano yung unang ginawa ng author upang sila ay tulungan sa kanilang kalagayan kasi hindi po maayos yung kanilang kalagayan, they are in a declining situation, upang sila ay tulungan sa kanilang kalagayan, instead of telling them, instead na sabihin ng author sa kanila na magpakatatag ka, huwag kang matakot sa mga persecution na yan, lakasan mo lang ang loob mo. Oh, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Instead of saying all of that, nakaraniwan nating naririnig sa mga tao ngayon. Pag may pinagdadaanan ka, di ba? Tas merong dadamay sa'yo, sasabihin mo, dagdagan mo pa yung pananampalataya mo. Lakasan mo pa yung loob mo.
Magpakatatag ka. Ganun po yung sinasabi nila, di ba? Ganun po yung paraan nila para i-encourage ka. Surprisingly, mga magulang ko't kapatid, pag tiningnan nyo po yung paraan na ginamit nitong author na ito upang tulungan at paalalahanan yung mga tao na ito na wag silang tumalikod, mga magulang ko't, ito yung ginawa niyang paraan. Pinaalalahanan nila sila at tinuruan niya sila ng katotohanan patungkol kay Jesus. Imagine, yung isang tao, patalikod na. At para hindi siya tumalikod, ang ginawa ng author upang hindi siya tumalikod, upang mapigilan siyang tumalikod, pinaalala ng author sa kanya kung sino ang Panginoong Jesus. Hindi niya sinabihan, magpatataga. Hindi yung unang niya sinabi. Hindi niya unang sinabi na, lakasan mo ang pananampalataya. Hindi yung unang sinabi. Ang una niyang ginawa para encourage sila na huwag tumalikod. Pinaalala niya sa mga taong ito at itinuro niya sa mga taong ito yung katotohanan patungkol kay Jesus. From this, it tells us, mga magulang ko't kapatid, na ang strategy na ginamit ng author to uplift them or to encourage them sa kanilang gustong gawin ay hindi ang pagbibigay sa kanila ng motivational speeches. Di ba maraming pagkakataon ganun, pag na down ka, gusto mo motivational speeches. And this is the reason kung bakit maraming churches ngayon, ang mga pastor nila, ganun na yung mga talagang, mahal ka ng Diyos. Ganun na yung mga dati. Kasi motivational speeches na. Hindi ganun yung strategy na ginawa ng author. Rather, what he did is, he informed them and even reminded them about the truth concerning Jesus Christ. At kung titingnan natin, mga magulang ko't kapatid, makikita natin na ang ginagawa ng author dito ay hindi lamang pagdedeklara ng katotohanan patungkol kay Jesus. Rather, what he is actually doing is making an argument about this. Ibig sabihin, hindi niya lang sinasabi, ito si Jesus. Rather, pinapatunayan niya, ina-argue niya sa kanila, ito si Jesus. Yun po yung kanyang ginagawa. Ibig sabihin, ang author ng letter na ito, hindi lamang basta sinasabi ang mga katotohanan na kanyang nalalaman patungkol kay Jesus. Rather, he is also constructing a theological argument that will persuade these people na ito talaga ang Panginoong Jesus. O sa madaling salita, mga magulang ko't kapatid, he is trying to persuade them na paniwalaan yung mga bagay na kanyang sinasabi. At ito ang rason kung bakit in this letter, makikita natin siya na paulit-ulit kinukumpara si Jesus from the past prophets at even doon sa anghel. At mga kapatid, mula po dito, let me give this message this morning. Ito po yung mensahe natin ngayong umaga. The truth about Christ, revealed through His superiority over the previous revelation and heavenly beings, is the hope of every believer against apostasy. O sa Tagalog, ito po ang ating mensahe. Ang katotohanan tungkol kay Kristo na nahayag sa magitan ng kanyang kahigitan sa mga naunang kapahayagan at maging sa mga anghel ang siyang pag-asa ng bawat mananampalataya laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, in order for you to remain steadfast sa pananampalataya mo, kailangan merong maayos kang pagkakilala kay Kristo. Ang tunay na solusyon upang hindi ka tumalikod, maayos na pagkakilala sa Panginoong Jesus. At mga kapatid, isa itong katotohanan na hindi natin dapat palampasin. Ito yung isang bagay na hindi natin dapat hayaang dumaan lang sa atin. Especially since we live in a generation kung saan ang pinakamalaki nating problema, mga magulang ko't kapatid, ay hindi kawalan ng tulong sa mga taong natutuksong tumalikod. Napansin niyo po ba to? Every person who is a Christian, whenever they want to turn their backs on Jesus Christ, on their faith, hindi naman sila kulang ng tulong eh. Merong umaabot sa kanila, merong tumutulong sa kanila. But the problem is this, mga magulang ko't kapatid, yung tulong na kanilang natatanggap is not the same tulong na nakikita natin ipinapakita dito sa Hebreo. Nag-iisip ako, imbis na paalalahanan itong mga taong ito kung sino si Kristo, iba yung sinasabi sa kanila.
At kung ikukumpara natin sa nangyayari, para silang mga bangka, mga magulang ko't kapatid, na unti-unting inaanod ng baha sa tindi ng bagyo na kanilang nararanasan. At nung napansin ng mga tao na patuloy yung kanilang paglayo, sinubukan silang tulungan ng mga taong ito. But instead of making an effort na paalalahanan yung mga nasa bangka na itali niyo yung bangka sa angkla, ilagay niyo yung bangka niyo sa angkla, doon niyo itali. Ang ginagawa ng maraming tao ngayon sa mga tao na nahihirapan sa kanilang pananampalataya, dagdagan mo pa yung pananampalataya mo. Ikaw kasi, kulang ka sa pananampalataya. Magpakatatag ka kasi. Kasi hindi ka nagsisimba eh. Kaya ka ganyan kasi nga hindi ka nagpe-pray. Alam mo, kulang ka sa Kulang ka sa fellowship. That is the thing that they keep on saying. While on the other hand, mapapansin natin dito, mga magulang ko't kapatid, dito sa ating text na binasa, what the author did to encourage the people who are about to turn their backs on Christ, ano sinabi nila? Alalahanin nyo kung sino si Kristo. Could it be possible, mga magulang ko't kapatid, na every time na may pinagdadaanan ka, ang pinakamalaking solusyon, hindi pera. Hindi katugunan sa lahat ng gusto mo, kundi katotohanan patungkol kay Jesus. At ito po yung bagay na sinasabi ng ating text na binabasa. Kasi imagine, they were in a declining situation. They were in a situation kung saan kailangan nila ng tulong. And the first thing that the author gave to them is the truth about Christ. At mga magulang ko't kapatid, the point that I'm trying to make is this. The way we can help people from turning their backs on Christ, the way we can help people in every troubles that they are undergoing or nararanasan nila is to remind them kung sino ba yung Diyos na kanilang sinasamba. Kung sino ba si Jesus na kanilang pinaglilingkuran. After all, tayo po ay Kristiyano, hindi dahil malakas ang loob natin. Tayo po ay Kristiyano, hindi dahil malaki ang pananampalataya natin. Tayo po ay Kristiyano, hindi lang dahil sa ating ginagawa. Tayo po ay naging Kristiyano dahil sa habag at biyaya ng Diyos na kanyang malinaw na pinakita sa magitan ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, let me just put emphasis on that. We are a Christian because we have Christ. Dahil kay Kristo, tayo po ay naging Kristiyano. And for this reason, let us take heed o pakinggan po natin, mga magulang ko't kapatid, yung katotohanan ng mensahe natin sa umagang ito. And start realizing that what we need right now, ang pinakakailangan natin, mga magulang ko't kapatid, bilang mga Kristiyano, ay hindi mga motivational speeches. Hindi ang kailangan natin ay mga magagandang payo. Ang pinakakailangan natin upang hindi tayo tumalikod sa ating pananampalataya ay malinaw na pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. What we need in order to keep from apostatizing ay hindi lamang isang magandang sitwasyon, kawalan ng malalaking problema o answered prayer upang hindi tayo tumalikod. Mga magulang ko't kapatid, kahit pa po maayos yung sitwasyon mo, meron ka pa ring tendency na tumalikod. Especially kung hindi maayos ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesus. Kasi kung ang solusyon upang hindi tayo tumalikod, pagpapala, then the author could have said, dapat sinabi na lang ng author, wag muna kayong magdesisyon ng pagtalikod. Gaginhawa din kayo. Dapat ganun na lang yung sinabi niya. Yet hindi natin makikita na ganun yung sinabi niya. Hindi niya sinabi na, wag muna kayong tumalikod, mag-stay ka pa ng konti, maging patient ka lang. Your breakthrough will come. Which is actually the most used language that we hear from the churches today. Magpatuloy ka, magkakaroon ka lang ng breakthrough. Breakthrough. But here, in this particular passage, makikita natin that is not the promise. That is not the strategy that the author used para encourage sila na magpatuloy.
ang paraan na ginamit ng author para sila ay magpatuloy is to remind them and to teach them a truth about Christ. At mga kapatid, this is the ultimate evidence na nagpapakita sa atin that what we need right now, ang kailangan po natin as a Christian na makakatulong sa atin to fight against apostasy. I don't know if you want to fight apostasy, kung ayaw mo bang tumaligod sa pananampalataya, ang makakatulong sa iyo for that ay tamang pagkakaunawa sa kung sino ang Panginoong Jesus. Yun po ang ating solusyon. At dito po sa ating passage sa umagang ito, dalawang bagay po yung pinapakita ng author patungkol sa Panginoong Jesus na ginamit niya bilang argumento kung bakit hindi sila dapat tumalikod kay Kristo. So, tong Jewish Christians, tatalikod na sila kay Christ. Pero bago sila tumalikod, sinulatan sila ng author. At dito po sa sulat niya, sa verses 1 hanggang 4, dalawang bagay po yung pinakita niya kay Kristo na ginamit niya bilang argumento para sabihin sa kanila, huwag kayo tumalikod kasi ito si Kristo. At ito po yung dalawang bagay na titignan natin ngayong umaga na to. Dalawang bagay patungkol kay Kristo. Una, His superiority over the previous revelation. At pangalawa po, His superiority over heavenly beings. And we will look at them one at a time. Let us first look at the first point, His superiority over the previous revelation. According to our passage, Hebrews chapter 1 verses 1 hanggang 2a, sabi po doon, nung unang panahon, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa magitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa magitan ng kanyang anak. Again, let me just clarify, the letter to Hebrews is not written to us. Hindi tayo yung kausap dito Pero, it is written for us. Ibig sabihin, although hindi ito sinulat sa atin, nakikinabang tayo dito. Kasi darating at darating tayo sa punto ng pagkakataon sa buhay natin kung saan, mga magulang ko't kapatid, matutukso tayong tumalikod sa ating pananampalataya. Pero again, this is not written to us, but it is written for us. At mga kapatid, dito po sa opening verses ng letter na aking binasa, pinapakita sa atin hindi lamang yung katotohanan na ang Diyos ay nagsasalita. Kasi pag binisa niyo po ito, mga magulang, the first thing that you will see is this: ang Diyos ay nagsasalita, nung una pa man. This means, mga magulang ko't kapatid, umpisa pa lang active na yung Diyos. Hindi siya yung Diyos na pagkatapos likhain yung bagay, iniwan na lang. Hindi po ganun yung Diyos. In fact, pagkatapos siya pong likhain yung bagay, nagsalita po siya. He revealed Himself. So that the people who are living on earth, hindi po sila makonfuse kung sino naglikha sa kanila. Nireveal po ng Diyos kung sino yung naglikha sa kanila. Siya po ay nagsasalita. But, mga magulang ko't kapatid, pinakita rin po sa atin ng text na yung final at definitive revelation o kapahayagan ng Diyos ay makikita sa magitan ng kanyang anak. At yung anak po na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, yung kakompletohan ng kapahayagan ng Diyos makikita sa kanyang anak. And this is the main argument that the author is doing. Ito po yung pinaka-argumento niya dito sa ating text na binasa. And notice, ang argumento niya na ito ay ginawa niya sa magitan ng pagbibigay ng tatlong contrast. Nagbigay po siya ng tatlong contrast. Ibig sabihin, hinambing niya yung mga bagay-bagay. At yung unang paghihambing po na ginawa niya ay makikita doon sa when of revelation. Sabi niya po dito sa text, noong unang panahon at sa huling araw na ito. Yun po yung dalawang contrast. Hinambing niya po yung unang panahon at huling araw na ito. Yun po yung unang paghahambing niya. Pangalawa, hinambing niya rin po yung sa mga ninuno at nagsalita siya sa atin. Ulit yun, hinambing niya po ulit. Kung meron po kayong Biblia, pwede niyo pong matingnan. That is the contrast of who, kung saan ipinakita niya kung kanino ibinigay ang kapahayagan. Sa mga ninuno at ngayon naman sa atin. And lastly, yung huling contrast po o yung huling paghahambing na kanyang binigay ay paghahambing between sa magitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan at sa magitan ng anak. At ang contrast po dito ay yung paano o how. And the entire point that the author is making is this, mga magulang ko't kapatid.
Christ is superior over the previous revelation. That is the entire point that he is making. At bakit niya po ito ginagawa, mga magulang ko't kapatid? Kaya niya po ito ginagawa, it is because the people that he is writing to ay natetempt na bumalik sa Judaism, which is I've said earlier. Again, the audience he is writing to, yung original audience po nito, ay mga Jewish Christians. Sila po yung mga Israel, sila po yung mga Hudyo na na-convert into Christianity. But because they are experiencing an intensified persecution, gusto na nilang bumalik sa Judaism. At kaya niya po binabanggit yung previous revelation dito is because he wants these people to realize that Christ is superior sa Judaism. Christ is superior doon sa dati nilang religion. Pero sa magitan ng argumento na to, he is actually telling them na hindi nila kailangan gawin yung bagay na yan. And the entire point that he is making is this, simply say this, hindi nyo na kailangan bumalik pa sa Judaism. That is the point that he is making. Huwag na kayong bumalik sa Judaism. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Kumbaga, sa salita po natin, parang ganito po yung sinasabi niya. Nasa kama na kayo. Huwag na kayong humiga sa sahig. Hindi sa may problema humiga sa sahig. Hindi ko po sinasabing masama humiga sa sahig. Kung gusto mo, sige, higa ka dyan. Pagkatapos ng preaching, ha? Baka mamaya, nakikita ko kasi, patulog ka na. Baka mamaya, humiga ka na. I'm not saying na masama humiga sa sahig. Pero the point is, bakit babalik pa kayo sa isang lugar kung ang lugar nyo ngayon ay mas maayos? That is the point that he is making. Mga kapatid, when the author made this argument, hindi niya lang sinasabi na mali yung mga propeta. Hindi niya sinasabing mali yung nasa Judaism. Hindi niya sinasabi yun. Hindi niya sinasabing mali yung mga nasa Judaism o yung tinuturo ng Judaism. Hindi niya po sinasabi yun. Rather, he is not maligning o hindi niya sinasabing mali yung Old Testament na pananampalataya. Kasi unlike pagan religion, tama po yung Judaism. Meron po siyang tama. But the point that the author is trying to make is this. Compared sa meron sila ngayon, yung meron ng Judaism ay hindi sapat. At yung meron sila ngayon, yun yung kumpleto na. And this is the reason kung bakit sabi niya, huwag na kayong bumalik doon. Kasi pag bumalik kayo doon, kulang yun. Ito nga yung kasapatan eh. Ito na nga yung hinihintay ng Judaism eh. Dumating na nga dito, bakit pa kayo babalik doon? And notice how he established this particular argument. Sabi niya, the first, he described the former revelation o yung Judaism na dumating sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Ganun niya po dinescribe yung Judaism. Dumating ito sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Bakit dumating sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan? Kasi po, Judaism, yung revelation o yung tinuturo ng Judaism came in a fragment of pieces by pieces. Sa madaling salita, yung kapahayagan na dala nun ay hindi kumpleto. And this is the reason kung bakit it was revealed in different times and different ways. Pero, sabi niya, sinabi niya rin, but the revelation that they have now is complete. It is complete sa magitan ng anak. At ito po yung rason kung bakit sabi niya, sa huling panahon. Kaya niya po ginamit yung phrase na sa huling panahon. Hindi niya po binanggit yung phrase na yon para takutin yung kanyang mga audience na last days na. Mag-ayos ka na kasi baka hindi ka maligtas. Hindi ganun yung sinasabi niya. The point that he is making is this. When he said that the last days has come, he is not warning the people or to create fears in their heart na nasa huling araw na sila. The reason he stresses this praise, mga magulang ko't kapatid, ay upang ipakita sa kanila na dahil nasa huling panahon na sila, the revelation is already complete. Nasa huling panahon na tayo. Ibig sabihin, lahat na ng gustong sabihin ng Diyos, nandito na kay Kristo na. O sa madaling salita, okay na, tapos na.
After all, yung kapahayagan na meron sila ngayon ay hindi na lang galing sa propeta, kundi galing sa anak. Imagine, mga magulang ko't kapatid, what they have right now, hindi na lang galing sa mga servants, galing na mismo sa anak. And who could best describe yung kalooban ng Diyos other than the Son Himself? Meron bang makakapag-describe o makakapagsabi ng kalooban ng Diyos maliban sa anak mismo? Do you think mas ma-articulate o mas ma-explain ng maayos sa mga propeta ang kalooban ng Diyos kaysa sa anak? Of course not. Hindi pwedeng mas okay pa yung propeta kaysa sa anak. And this is why sabi ni Martin Luther, if the word of the prophets is accepted, how much more ought we seize the gospel of Christ, since it is not a prophet speaking to us, but the Lord of the prophets, not a servant, but a son, not an angel, but God. Sabi ni Martin Luther, ito yung dahilan kung bakit kailangan mong tanggapin yung mabuting balita. Kasi yung nagsalita niyan, yung nagpahayag niyan, hindi lamang propeta, hindi lamang anghel, kundi yung mismong anak ng Diyos. And to summarize what Martin Luther said, kung ang mensahe na dala ng mga propeta ay dapat pakinggan, gaano pa kaya ang mensahe na dala ng anak ng Diyos? And from these arguments, mga magulang ko't kapatid, he is trying to persuade, the author is trying to persuade the Jewish Christians na tama na. Wag na kayong tumalikod kasi what you have right now is better. In fact, hindi lang basta better. What you have right now is superior. And from this, let me give this point. The reason kung bakit mas superior ang Christianity kaysa Judaism is not because ang nilalaman nito ay mas totoo. Kaya mas superior ang Christianity kaysa Judaism kasi ang nilalaman nito ay kumpleto. Hindi kulang, ito ay kumpleto since ito ay nagmula mismo sa anak ng Diyos. And the good news to all of us this morning is this. Yung mensahe ng Christianity ay na-preserve ng Diyos sa magitan ng kanyang scripture. Ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, yung mensahe na dala ng anak na-preserve ng Panginoon. And we have it now. Meron po tayong mensahe ng Diyos. Ito po yung mensahe ng Diyos. Na-preserve po to. Aren't you glad na na-preserve ng Diyos yung kanyang salita? Na na-preserve ng Diyos yung kanyang kalooban. Because of this, hindi na natin kailangan magtalo-talo. Hindi na natin kailangan magtalo-talo. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Bakit po? Kasi naibanggit niya. Hinayag na ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban. At hindi niya lang basta hinayag. Lahat ng kailangan nating malaman patungkol sa kanya, mga magulang ko't kapatid, inihayag niya sa magitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. At sino po yung nagbe-benefit ito? Nagbe-benefit po ba yung Diyos dito? Hindi po, mga magulang ko't kapatid. God doesn't need to do all of this para lang parangalan siya. According to the Bible, sabi niya, di ba? Kung kasawin mo yung mga tao na yung na parangalan ako, yung mga bato mismo ang magpaparangal sa akin. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ito para parangalan mo siya. Ginagawa niya ito out of sheer grace and goodness. And this is an act of God, mga magulang ko't kapatid, yung pagpe-preserve na ito ng Panginoon, it is an act of God na hindi natin dapat ipagwalang bahala, especially since we live in a time kung saan every avenue is actually telling us a truth. Napansin niyo po ba to? Sa lahat kang pumunta ngayon, manood ka ng Facebook, manood ka ng TikTok, manood ka ng TV, lagi po silang merong doktrinang ipinapasa sa'yo. Just to be clear, doktrina is a truth that you will hold. Lagi po silang may ituturo sa'yo. At yung ituturo nila sa'yo, mga magulang ko't kapatid, gusto nila yung paniwalaan sila. Parang Shopee yan, mga magulang ko't kapatid. Napansin niyo po ba sa Shopee, pag tumitingin ka sa Shopee? Hindi lang niya sinasabi na bilhin mo ako. Sinasabi niya, lalo pag 11/11, sinasabi niya, bilhin mo ako ngayon. So, meron po siyang mensahe na gano'n na napapansin mo sa iyong puso. Kaya minsan po si misis ko, pag ako ngari, pag 11/11, hawak ko po yung kamay niya. Hindi dahil ayokong makapanood siya ng bilhin mo ako, kundi kasi, syempre, 11 pa lang no, wala pa yung sahod niya. Yung sahod ko nandun na. Kaya gusto ko, pag sahod niya na, dun, bibitawan ko na yung kamay niya. Mamaya, patapos ito, yari na naman ako, di ba?
Ang point, mga magulang ko at kapatid, is merong mga mensahe na pinapadala sa atin lahat ng avenue ngayon. At lagi tayong tinuturuan ng mga katotohanan. Earlier, we were talking ni Ninong, sinasabi niya tungkol sa mga artistang napanood niya na meron silang paniniwala patungkol sa Diyos. And people who are listening to this, sasabihin nila, tiga mo to, ito yung paniniwala ng artista na ito, dapat ito na rin yung paniniwala ko. At mga magulang ko, nakakalungkot. And this is why napakahalaga po ng katotohanan na na-preserve ng Diyos yung kanyang salita. Kasi sa magitan nito, mga magulang ko at kapatid, hindi na natin dapat ibase ngayon yung ating paniniwala sa paniniwala ng mga sikat na tao. Dapat nating ibase ang ating paniniwala sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Kasi mga magulang ko at kapatid, kagaya na lang sa classroom. This is something na very familiar si Ma'am Jonah kasi siya po ay teacher. Pag nagtanong po si Ma'am Jonah sa loob ng classroom, kuwari tinanong niya, 1 plus 1. Lahat po ng tao doon, lahat po ng estudyante niya, may sagot po yun. Kaya pag sinabi niya, 1 plus 1, lahat siya magtataas ng kamay. Pero alam po natin na hindi porket lahat ng nagtaas ng kamay ay may sagot, ibig sabihin lahat ng kanilang sagot ay tama, kahit 1 plus 1 pa yung tanong. Napansin niyo po ba to? Hindi porket may sagot ka sa isang bagay, ibig sabihin tama ang iyong sagot. At hindi rin porket may opinion ka sa isang bagay, ibig sabihin tama ang iyong opinion. Hindi porket may paniniwala ka sa isang bagay, tama ang iyong paniniwala. Kaya kahit gano'n ba kataas ang kamay mo, pag sumagot ka, doon mo lang malalaman kung tama o mali ang paniniwala mo. The problem is this, paano kung ang sagot mo pagdating na sa harap ng Diyos? Tananong ka ng Diyos, bakit kita papasukin sa langit? Tapos ito yung sagot mo, with all confidence, kasi gusto ko po. Tatanungin ka ng Diyos, bakit kita papasukin sa langit? Sasabihin mo, kasi gusto ko. Alam niyo po, pag pumunta kayo sa SM, tapos wala pang alas 10, tatanungin kayo ng guard doon, bakit kita papasukin dito? Kasi gusto ko. Kahit gusto mo, bawal pa. Wala pa alas 10 eh. Napansin niyo po, kung sa SM, mali yung sagot na yun eh. Lalo pa siguro sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, bakit kita papasukin dito? Kasi, nakita mo naman yung 10 utos mo. Nasunod ko lahat yan. Talaga ba? Nasunod mo nga ba talaga? You see, according to the Bible, according to the scriptures, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, posible nakagawa ka naman ng mabuti. I'm not denying that. But the problem is, kahit nakagawa ka ng mabuti, hindi mo napabot yung pamantayan ng Diyos. And because of that, sabi ng Biblia, walang matuwid, wala ni isa. At alam niyo po yung langit, para po yun sa matutuwid. Wala pong puwang doon yung mga makasalanan. Alam niyo po kung saan mapupunta yung makasalanan? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Huwag po kayo tatawa, kasi para may ibang ibig sabihin. Magulang ko, yun po yung katotohanan. At kung ibabase natin yung paniniwala natin sa mga sinasabi ng artista, sinasabi ng tao, mamamali tayo. Bakit po? Do you think mas okay pa yung opinion nila sa opinion ng anak? Ito nga yung anak, sinasabi niya na sa'yo kung ano yung kalooban niya, kung paano mo magagawa, kung paano ka maliligtas. But the point is, we live in a generation kung sino-sino yung pinaniniwalaan natin pero hindi natin pinaniniwalaan ng kanyang salita. And this is why, mga magulang, I am persuading you right now, nananawagan po ako sa inyo sa umagang ito. Bigyan po natin ng appreciation yung katotohanan na yung salita ng Diyos pinireserve ng Panginoon. Nang sa ganun, hindi na tayo malito. Hindi na tayo mangamba. Kasi alam natin kung paano natin matatanggap ang kanyang biyaya at kung paano tayo makakapasok sa kanyang kaharian. At according to the Bible, the only way through that is the Lord Jesus Christ. Sa Kanya lamang, sabi ng John chapter 14:6, siya ang katotohanan, siya ang daan, at siya ang buhay. At walang ibang makakalapit sa Ama maliban sa Kanya.
Kaya sa oras na to, ang panawagan ko sa iyo, sa oras na to, paniwalaan mo yung kanyang salita. Manampalataya ka na kaya ka mapupunta sa langit, kaya ka makapasok sa kanyang kaharian, ay hindi dahil mabuti ka, kundi dahil sa Panginoong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang iyong mga kasalanan. At huwag mo na siyang talikuran. Bakit po? Kasi He is superior to any religion. Kung superior siya sa Judaism, mga magulang ko't kapatid, mas superior siya sa anumang relihiyon. It is not our religion that will save us. What will save us is the Lord Jesus Christ. And because of that, wag mo na siyang talikuran. That is the point of the author. And this is why paulit-ulit niyang ini-establish, patuloy-ulit niyang ina-argue kung sino ang Panginoong Jesus. Pangalawang bagay na ginawa niya, mga magulang ko't kapatid, hindi niya lang inargue na superior ang si Kristo sa anumang reliyon, inargue niya rin na si Kristo ay superior sa anumang heavenly beings. Listen to what Hebrews chapter 1 verse 2 to 4 tells us. Siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagmana sa lahat ng bagay. At sa magitan niya ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Ang anak ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay sa magitan ng kanyang makapangyarihan sa lata. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kaitaasan ng kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At mga kapatid, yung mga verses na ito na aking binasa ay naglalaman ng tatlong katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus at isang add ending. Napansin niyo po ba na parang add yung ending? Kasi bandang sa verse 4, sabi niya sa verse 4, sabi niya sa verse 4, higit na mataas ang anak kaysa mga anghel, kung paanong binigyan niya ng pangalang higit na mataas kaysa sa lahat, kanilang lahat. Pagkatapos niyang bigyan ng tatlong bagay patungkol sa Panginoong Jesus, sinabi niya yung tungkol sa anghel. And that is why, yung passage na to, para sa akin, naglalaman ng odd ending. And it's kinda odd, simply because angels were mentioned. Nasabi po yung mga anghel. And I was studying, bakit ba sinabi yung mga anghel dito? Bakit ba kailangan banggitin yung mga anghel? And I found out that the reason this is mentioned is because during that time, mga magulang ko't kapatid, itong mga taong sinusulatan ng author, mataas yung pagtingin nila sa mga anghel. Mataas yung pagtingin nila sa mga anghel, and they considered angels as the ministering spirits na pinapadala ng Panginoon para tulungan ang kanyang mga nilikha. Ganun yung paniniwala nila sa anghel. Para sa kanila, may mga pagkakataon na yung anghel papadala ng Diyos para tulungan kami sa aming mga kalagayan. And it could be possible, mga magulang ko't kapatid, that since they are in a tight situation, mahigpit yung kanilang pinagdadaanan, it could be possible, mga magulang ko't kapatid, that they were longing na tulungan sila ng isang anghel sa kanilang kalagayan. But it seems like what the author is trying to tell them and making them realize is this. Mga kapatid, hindi nyo na kailangan ng anghel. Kasi what you have is superior than the angels. And it is the Lord Jesus Christ. And notice, paano niya ipinarating na mas superior ang Panginoong Jesus kaysa sa anumang anghel. Una, He started it by clarifying yung relationship na meron ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Notice, yung relationship na meron ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Sabi po dito, si Jesus ang maningning na sinag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Yun po yung relasyon ng anak sa kanyang Ama. Sa ESV translation po, ang sabi po doon, He is the radiance of the glory of God. Radiance. Siya po yung sinag ng kaluwalhatian ng Diyos. Maaaring ang dating nito ay sinag lang si Jesus ng kaluwalhatian ng Diyos. Maaaring ganun po yung dating nito sa ating pangunawa. But I want us to understand ay yung word po na radiance, sa Greek po, sa original translation, sa original language po ng New Testament, ay actually apaugasma. At ang ibig pong sabihin nito, mga magulang ko't kapatid, the outshining, o sa mas madaling salita, it meant light out of a light.
Light out of a light. Yun po yung ibig sabihin to. Ibig sabihin, yung liwanag na lumabas doon sa light, hindi naiiba sa light na dito. Kasi light out of a light. Hindi siya naiiba na lumabas dito sa light na to. That is the relationship that the Lord Jesus has with the Father. This is important because this means si Jesus bilang anak ay hindi naiiba sa kanyang Ama. Parehas lang sila. Siya mismo ang kaluwalhatian ng Diyos na ngayon ay nahayag at nakita. And this is why the text also added na siya ang tunay na larawan ng kalikasan ng Diyos. Pag nakita mo yung Panginoong Jesus, para mo na rin nakita yung Diyos. The second thing na pinapakita ng ating text patungkol sa Panginoong Jesus ay ito. Meron po siyang exalted status. Mataas po yung kanyang status. According to our text, siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Umupo siya sa kaitaasan ng kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And the point that text is making is this, na kay Jesus ang pinakamataas na status o posisyon. Siya po yung may-ari nun. Nasa kanya po yung bagay na yun. And lastly, he pointed out this. And lastly, he also gave the identity na meron ng Panginoong Jesus in connection with creation and redemption. Pansinin niyo po, kung connection sa pagkalikha at sa pagbibililigtas, pansin niyo po yung identity ng Panginoong Jesus. Sabi niya, matapos niya, sabi niya, sa pamagitan niya ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Sa pamagitan niya ni Jesus, ginawa ang lahat ng sanlibutan. That is the connection that Jesus has towards the creation. At pangalawa, sabi niya, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan. So, siya yung dahilan kung bakit may lahat ng bagay, tapos siya din yung dahilan kung bakit tayo nalinis sa ating mga kasalanan. The point is this, Jesus stands at the center of both creation and redemption. Ang sentro ng pagkalikha at paglilinis o kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And what this text reveals to us patungkol sa Panginoong Jesus is a cause for greater comfort and hope than any angel can provide. Kasi kung si Jesus ang nasa gitna ng creation at redemption, siya din na may pinakamataas sa posisyon at siya ay may relationship sa Ama na hindi na parehas, ibig sabihin nito mga magulang ko at kapatid, mas mataas siya sa anghel. And it means, yung tulong na kaya niyang ibigay, higit pa sa maibibigay ng anghel. And that is the thing that the author is trying to tell the people in Hebrews. Sinasabi, huwag niyong talikuran si Jesus. Pag tumalikod kayo kay Jesus, pupunta kayo sa mas mababa sa Kanya, which is the angels. No, don't do that. You are in a good situation. Mas maayos na ang inyong kalagayan. And from this, let me give this point. Si Jesus at hindi ang mga anghel ang tunay na tutugon sa ating mga pangangailangan. Mga magulang ko, tibad. Ang tutugon sa ating pangangailangan, hindi yung mga bagay na kinukonsider nating anghel. Ang katugunan ng ating pangangailangan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. At ang katotohanan ito, mga kapatid, should lead us hindi lamang patuloy na manampalataya sa Kanya, kundi this truth should also lead us na patuloy na lumapit sa Kanya. Ano yung magiging dahilan kung bakit hindi ka lang mananampalataya sa Kanya, kundi lalo ka pang mananampalataya sa Kanya? Yung katotohanan na mas mataas siya kaysa sa anghel. After all, kung hindi tayo lalapit sa Kanya, kung hindi ka tayo sa Kanya lalapit, kanino pa po tayo lalapit? In a time where it felt like what we need is heavenly mediation. Tapasin niyo po ba ito, mga magulang ko? Ilang presidente na yung dumaan? Yung gasolina natin, pataas ng pataas. Kung yung bansa natin, ang kailangan na, hindi na lang basta magaling na presidente, lalo pa yung ating kaluluwa. What we need, mga magulang ko at kapatid, is someone who is superior. Mga kapatid, let us remember that who He is and what He did is far greater than the angels are able to give us. And this is why this truth that we have this morning should draw us to Him rather than the angels.
Ito yung dapat na nagiging dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Kanya at hindi pa sa ibang mga bagay. For us to better realize what it should cause us, can you remember yung tugon ng mga disciples when Jesus asked them kung sila din ba ilalayo? Sa John chapter 6, verse 68, before that, sabi ni Jesus sa kanila, kayo din ba, iiwan nyo rin ako? And Peter answered them, sabi ni Peter, Lord, kanino ba kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. And that is the same thing that we should have in our conviction, in our hearts. Kanino pa tayo lalapit? Sa Panginoong Jesus lamang. At mga kapatid, upon realizing kung sino ang Panginoong Jesus at kung ano yung kanyang ginawa, ito po yung dapat na nagiging echo ng ating puso. Yung sinabi ni Pedro. After all, Jesus is not just the clear choice. He is the only choice. Gusto po maintindihan niyo po ito Si Kristo po, hindi po siya yung pinakamagandang option. Siya lang po talaga yung option para po tayo ay maligtas. At dahil po dyan, let me give this challenge. In light of the truth, who Jesus is, that He is far superior than angels, tumigil na po tayo sa paghahanap ng tulong, pag-asa at katiyakan sa iba pang mga bagay at matuto po tayong lumapit sa Kanya lamang. Itigil na po natin ang pagtingin sa ibang bagay na para bang sila ang makapagbibigay ng, at makatutugon sa tunay na ating pangangailangan, na para bang sila ang tunay na tulong na ating kailangan. Yan man ay tao, sistema, karanasan, o kahit anumang nararamdaman, mga magulang at kapatid, hindi po yan ang ating kailangan. Kasi kung si Jesus ay higit sa mga anghel, therefore, pinakikita lang nito na di hamak siyang higit kaysa sa mga bagay na tinatangkilik natin sa oras na ito. Sa mga kapatid, ang ating kailangan ay hindi lamang po maraming pera. Ang kailangan natin, hindi lamang po magandang bahay. Ang kailangan natin, higit sa lahat, kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito ay matatanggap lang natin, walang iba, kundi sa Panginoong Jesus. I had an epiphany yesterday. Naglalakad po kami ni Mrs. Hindi pala kami naglalakad, nagmumotor pala kami. Dahil masipag po kami maglakad. Pero, while we were nagagala-gala, nakita ko po yung bundok dyan. Di ba pansin na pansin yan sa lima? Yung bundok doon sa Duale, nasusunog. Tapos naalala ko, sino kaya may-ari ng bundok na yun? Sino kaya may-ari ng bundok na yun? Kasi halos lahat ng bagay dito sa bansa natin, meron na may-ari. Iniisip ko, sino kaya may-ari sa bundok na yun? Kasi imaginein mo, papagandahin mo yung lugar mo, di ba? Papagandahin mo yung lugar mo. Iingatan mo, halos ayaw mo may humawak doon. Tapos, pag namatay ka, ipapamana mo yun, di ba? Tapos yung papamanahan mo, ibebenta lang. Nagigasi po ko. Yung pag-iiwanan mo nun, hindi rin iingatan. The point that I'm trying to make is this: lahat ng bagay natin sa lupa, iiwanan natin eh. At pagkatapos nun, wala na. Ang mananatili, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. And this is the reason kung bakit sobrang blessed ako doon sa Lord's Prayer ng Panginoong Jesus. Kasi after niyang turuan yung mga disipulo niya, sabi niya, ganito yung panalangin niyo. Hingin niyo sa Panginoon araw-araw to. Give us this daily bread. And afterwards, sabi ng Panginoon sa kanila, after niyong hingin yung daily bread, ito naman yung sunod yung ipanalangin. Forgive us from our debts. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang. Na para bang sinasabi ng turo ng Panginoong Jesus na yon, na kahit kumain ka araw-araw, kung hindi ka naman napatawad sa iyong mga kasalanan, wala yang kabuluhan. Mga makabulang ko't kapatid, makuha man natin lahat dito sa lupa, kung hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan, wala pa rin yang kabuluhan. And this is why, hear me when I say, ang pinakakailangan mo sa buhay na ito, kapatawaran sa mga kasalanan mo. At mga kapatid, hindi mo yan matatanggap sa anghel. Hindi mo yan matatanggap sa trabaho mo. Kahit magsumikap ka pa sa boss mo. Kahit pa maglumuhod ka sa boss mo, na pinagtatrabaho ka kahit holiday. Sa tingin mo yung holiday pa lang, hindi na maibigay sa iyo eh.
I'm not saying don't be faithful to those people, but I'm saying is wag mo yung asahan. Wag yan yung asahan mo para sa iyong kaligtasan. Ang asahan mo ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang ating kailangan ay direksyon. At kung babalikan natin ang ating text, siya ang mismong kapahayagan ng Diyos. For this reason, I plead to you, brothers and sisters, wag na tayong lumapit sa iba na para bang sila ang sagot. Sa halip, lumapit po tayo sa Panginoong Hesukristo. Iniimbitahan kita sa oras na to. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Magpakumbaba ka. Aminin mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo ang lahat ng ito. At kilalanin mo na ang kaligtasan mo ay dahil lamang sa ginawa niya at hindi dahil sa ginawa mo. And as I end, let me just say this. Mga kapatid, ang katotohanan ng mga Jewish Christians noon ay dumaan sa panahon ng matinding tukso to the point na nais na lang tumalikod sa kanilang pananampalataya ay nagpapakita sa atin na kagaya nila, darating din tayo sa pagkakataon ng ating buhay kung saan tayo ay matutukso na huminto, umurong at tuluyang tumalikod sa Panginoon. Hindi tayo mas better sa kanila na sila lang ang nakakaranas ito at hindi mo ito mararanasan. Darating at darating ka sa panahon kung saan matutukso ka, umurong, huminto at tumalikod sa Panginoon. Ngunit narito ang mabuting balita. Kung paanong sila ay binalaan at pinalakas ng Panginoon upang magpatuloy, ganun din ang ginagawa sa iyo ng Diyos sa oras na ito. Ang mga babala at panghihikayat o encouragement na ating mababasa dito sa Book of Hebrews ay binigay hindi lamang para sa kanilang benefit, kundi para sa benefit mo din. This doesn't mean na nawawala ang kaligtasan mo. This book doesn't mean na nawawala ang kaligtasan. Ngunit, what this book is telling us, mga magulang ko at kapatid, is this. Para sa mga taong tunay na niligtas ng Panginoon, He will make a way para hindi sila tuluyang mapalayo sa kanila. And the means of grace na gagamitin ng Panginoon para hindi ka tumalikod ay ito. Babalaan ka niya at wawarningan ka niya. I-encourage ka niya. Which is the same thing na nangyari dito sa Book of Hebrews. At nawa, sa tuwing haharap tayo sa tukso, mga magulang ko at kapatid, na tumalikod, masumpungan natin ang ating mga sarili na hindi naghahanap ng sagot sa iba. Sa halip, matagpuan natin ang ating sarili na tumitingin kay Kristo kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Siya ang tunay nating pag-asa. Sapagkat kagaya ng sinabi ko, ang katotohanan tungkol kay Kristo na nahayag sa magitan ng kanyang kahigitan sa mga naunang kapahayagan at maging sa mga anghel, ang siyang pag-asa ng bawat mananampalataya laban sa pagtalikod sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, marami pong salamat minsan pa, O Diyos, sa katotohanan na hindi mo kami pinabayaan. Ama, marami pong salamat dahil yung kondisyon ng aming kaligtasan ay hindi nakasalig sa aming mga kamay. Ikaw ang may hawak sa amin. And every time, Panginoon, that we are tempted, O Diyos, to turn our backs on you, to stop, O Diyos, meron kang means of grace na ginagamit upang hindi kami magpatuloy. Salamat po, Ama, sa mga babala. Salamat po sa mga encouragement. Salamat po sa kung sino ang Panginoong Jesus. Siya ang aming pag-asa. At dalangin ko sa pangalan ng iyong anak na Jesus, sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat isang lalaki at babaeng narito. Nawa yung katotohanan patungkol sa kung sino ka, na ikaw ay superior sa anumang reliyon, sa anumang kapahayagan, na ikaw ay superior sa anumang bagay na meron din sa lupa, and even the heavenly beings, O Diyos. Tells us, Panginoon, that because of you, we are in a good hands. At dalangin ko, ito yung dala namin sa pagpasok ng linggong ito. Dala namin ito sa aming mga trabaho, dala namin ito sa aming mga pamilya. That every time we're going to face something that is out of our control, maalala namin kung sino yung aming pinaglilingkuran. Siya ay exalted ang position. Siya ang merong pinakamataas sa posisyon. At ito po yung aming maging pag-asa. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Dalangin ko na patuloy mo kaming kahabagan at kawaan sa oras na ito. And may the love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen.